Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba ang kwentong OFW ko? So, nag-freak out ako nung nakaraang araw, Friday. Sobrang sama talaga ng loob ko and sobrang galit na galit talaga ako nung time na yun. So, nag-chat sa akin yung pamangkin ko na sinend niya sa akin yung bahay na maliit. Alam niyo yung bahay sa probinsya na may isang kwarto tapos may isang maliit na parang dugtong niya, parang ano siya, alam mo yung 4 na miyembro ng pamilya, 5, yun yung tirahan, lalo pag mahirap. So, yun yung bahay namin dati nung nandun kami sa bundok, so ganun-ganon. And then, nagulat ako, sinend niya, sabi ko, ano yan? Sabi niya, pinagawa ni Mamang, sabi niya. Tapos nandoon na nakalagay yung mga una namin and mga palay. And then, may kuryente na din. Tapos, nakita ko merong extension. So, hindi pa siya tapos. Pero, yung bahay na yun, may pinto na. Bahay na may pinto na. And then, nilagyan pa ng extension. Hindi ko alam kung para sa extension yun. Ay, biglang nagpanting talaga yung tenga ko. Tinawagan ko ng tinawagan, hindi sinasagot. So, tapos, chinat ko yung pamangkin ko. Sabi ko, siguro hindi na tayo gagawa ng bahay. Yan na lang yung bahay nyo. Diyan na kayo tumira. Sabi kong ganun. Tapos, pagtawag ko uli, sinagot na. And then, sabi ko sa pamangkin ko, saan si Mamang? Sabi ni Mamang, dali mo dito yung cellphone dyan. Sabi niya ganun. Tapos, nung kinausap ko siya, sabi ko, ba't may bahay ka? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, stakan niya ng mga gamit. Sabi ko, itapon na yung mga gamit na yan. Sabi kong ganun, nainis talaga ako. And then, ayun na, sinabi ko sa kanya na, nagagastos kayo ng pera para sa walang kwentang bagay. Wala na kayong magawa sa pera nyo. Talagang, alam mo yon, sobrang galit ko talaga, nag-load talaga ako para lang matawagan sila. Ano talaga, tawag talaga na sin call talaga ginawa ko. Sabi ko, wala na kayong magawa sa pera nyo. Sabi niya, maliit lang naman yan, staka ng mga gamit. Sabi ko, dati, meron na kayong staka ng gamit dyan, naglagay kayo ng para sa kahoy. And then ngayon, nagpagawa uli kayo ng bago. Ano, gusto nyo? Naglalaro ba kayo? Sabi kong ganun sa kanya. Kasi kung ganyan kayo ng ganyan, hindi na ako nagpapadala ng pera para magpagawa tayo ng bahay. Nagpapagod ako dito. Halos mamatay na ako katrabaho. Sabi kong ganun sa kanila. Mamatay na ako kakatrabaho, tapos kayo dyan, ganyan lang. Sabi ko talaga, nagginago kayo. Sabi kong ganun. Parang nung time na yun, guys, hindi ko na alam kung mama ko pa yung kausap ko. Talagang sobrang galit talaga ako. Kasi, grabe yung sakripisyo ko dito. Pinapakisamahan ko yung mga amo ko, yung bata, lahat ng pagpapasensya, pagpapakumbaba, ginagawa ko. Para lang mabigay ko sa kanila yung gusto nila na bahay. Parang napagod ako kasi nung nasa Manila ako, nanghingi din sila ng bahay and hindi basta-basta yung bahay na pinagawa ko din sa kanila. 3 taon kong pinaghirapan yun. Magkano lang naman yung sahod ko sa Manila? Minimum. And then, hardiplex yun, palibot. And then, ilang kwarto yun? 3, 4? 4 na kwarto kasi may malaki pa. So, 4 na kwarto, maliban sa kwarto ko na malaki din, sa baba, mayroong 2 kwarto. And then, grabe, ang laki ng nagastos ko dun sa bahay na yun, hardiplex. And then, hindi sila nakontento dun kasi bumaha. So, ngayon, natuklap yung yero, nanghingi sa akin ng semento na bahay. So, ito na naman ako ngayon, nagkukuskus dito para sa semento na bahay. Dati kasi, hindi na lang sinabi na isemento na lang yun. Yung pinagawa ko na yun, semento na lang. Ang gusto, hardiplex kasi yun daw yung uso. Matibay daw yun kasi half plywood, half semento ata yung ginagamit dyan. So, ngayon, ito na naman. Nagpapagod ako dito. Ayan, nagsasakripisyo para dyan sa semento na bahay. And, meron silang ibang plano, gumagawa sila ng maliit na bahay. Ang sabi, para daw yun sa mga gamit-gamit, iistakan. Sabi ko, hindi mo na lang antayin na mapagawa ko yung bahay. Anuhin mo pa yung stock-stock na yan? Sabi ko, pag may malaking bahay ka na, may maliit na bahay ka pa? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, pag nagbaha daw, alam mo yun? Sabi ko, 1 buwan ko lang ipapagawa yung bahay. And may bahay naman yung kapatid ko kasi dyan. Kalapit lang din namin. Doon na lang ilagay yung mga gamit na hindi, alam mo yun, tatanggalin kasi sa bahay kasi gagawin. Sabi ko, doon na lang ilagay. Ay, may desisyon talagang kanila. Alam mo yung wala silang magawa sa pera. Sabi ko, wala kayong magawa sa pera? Sabi nila, yan yung gusto ng papa mo. Sabi pang ganun sa akin, para lang kasi pag papa yung pag-uusapan, akala manahimik ako. Sabi ko, halos mamatay na nga yan. Kasi nung umuwi ako doon, pinanday namin yung tindahan,
ako, tsaka yung kapatid kong babae yung halos gumagawa lahat. Kasi yung papa ko, pag nagpanday, mamatay-matay na ng hingal kasi hinahapo. Sabi ko, mamatay-matay na nga yan ng pagpanday pa lang namin sa tindahan, tapos pinapanday-panday mo pa dyan, imbis na pagtanghali, natutulog, ano-anong ginagawa. Sabi kong ganun, talagang, nung time na yun, hindi na talaga, parang hindi na ako anak, napaka-ano ko na talaga nung time na yun. Grabe naman kasi yung ginawa. Ayun, so, talagang nag-freak out ako. Sabi niya, maliit na ano lang yan. Sabi niya, alam mo yung diskarte ng mama ko kapag ganyan, nagpapakonsensya, sabi ganun. Sa susunod, wag ka na magpadala, day. Sabi niya ganun, wag ka na magpadala, okay lang kami dito. Sabi ko, hindi na talaga. Sabi ko ganun, hindi na talaga. Tsaka ibenta mo yung mga nabili ko dyan ng mga kabilya kasi hindi na ako magpapagawa ng bahay. Ginanon ko talaga. Ibenta mo yan lahat, wala na akong pakialam. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, hindi na talaga ako magpapadala. Kasi ginagawa nila yan sa kapatid kong babae. Yung bunso, syempre may anak yun sa bahay. Kaya sinasabihan niya pag inaaway siya ng bunso kasi may mga mali siyang ginagawa. Ang bahay kasi ng bunso namin, malaki din kasi asawa niya seaman. So, naghiwalay sila and ang laki din ng bahay na pinagawa. Ngayon, hindi siya nagpaalam sa bunso namin kasi walang nakatira doon kasi umalis na nga yung bunso na sa ibang bansa. So, yung anak niya nandyan din sa bahay namin kaya walang nakatira. Pinatirhan niya sa ibang tao. Ngayon, nalaman ng kapatid ko and then nalaman kung anong nangyari dyan, may pinatira pa na ibang tao, ginawang parang diskuhan yung bahay niya. So galit na galit siya ngayon sa mama ko. Ngayon ang pantakot ng mama ko, huwag ka na magpadala sa susunod, ganyan, ganyan, pag huwag ka na magpadala, okay lang kami dito. Ginawa niya sa akin, akala niya, matatakot ako. Sabi ko talaga, hindi na talaga ako magpapadala. Sabi ko ganun sa kanya, ba't ako magpapadala dyan, nagpapagodot ako, tapos kayo ganyan, sabi ko ganun. Hindi talaga ako magpapadala, nainis talaga ako. Patikimin ko yan sila ng grabe, sinumbatan ko talaga. Sabi ko, ilang taon ako nagsimula magtrabaho? 16 para lang makatulong sa inyo. Ginanon ko talaga. Hanggang ngayon, tumutulong pa rin ako. Magbe-29 na ako. Sabi kong ganon sa kanila. Halos mamatay na ako kakatulong sa inyo. Hindi pa rin kayo nakontento. Talagang ginanon ko talaga sa inis ko. Sobrang galit ko talaga. Napuno na ako, guys. Grabe na yung pagod ko. Alam mo, kapag OFW ka, ang daming hirap dito. Lahat, gutom, pagod, puyat, pakikisama, mental health mo. Alam mo yon, ubos lahat, sagad. Tapos sila doon na pinapadala ng pera, ang kakapal ng mukha. Talagang, sabi ko talaga sa kanya, alam mo, tagal-tagal ko na nagtatrabaho, puro ko sa inyo na lang, wala na nga natira sa akin. Magkano sahod ko dito? Sabi ko ganun, 33,000. Magkano pinapadala ko? 30,000. Sabi ko ganun sa kanya. Magkano natira sa akin? May day off pa ako. Ilang araw day off po nung nakaraan? 7? So, ano kakainin ko? Ginanon ko talaga sa sobrang galit ko. Tapos, may mga shampoo, ganyan pa. Diba? Lahat yan, ginagastusan ko dito. Tapos, hindi nila na-appreciate. Sabi ko ganun talaga. Tapos, yung kapatid ko, sinabihan ko din yung bunso namin. Sinend ko sa kanya yung bahay. Pinakita ko. And then, nagalit din siya. Ilalagay ko sa thumbnail yung bahay na ginawa nila. Hindi pa tapos. Sabi ko, bago pa yung yero. Sabi, hindi naman yan pera ninyo yung binili ng yero. Pera rin galing sa may sa may pension daw ng papa ko sa, alam mo yung sa senior citizen. Hindi ko alam kung anong hanas niya. Sabi ko, huwag mo akong pinagluloko. 500 lang yung monthly noon. Sabi kong ganun sa kanya. And then, syempre, yung mga pako na binili ko dun kasi nakompleto na yun. Mula 6 na pako hanggang half na pako. Tagi ilang kilo yan. Meron pa nga akong 10 kilo dun eh. Yung 3 ba yun? 3 ewan ko, basta yung ganito kahaba na pako. 10 kilo binili ko. Diba? Lahat yun. Syempre, kupit-kupit dun kay puk-puk-puk-puk sa bago nilang bahay na maliit. Ayan. Nakita ko may mga 2x2, mga bagong mga bagong forma. Ako nagpagawa ng mga 2x2 na yun. Ako nagpa-korte nun. Binili ko na. Para nga, yung kulang na lang sa bahay ngayon kasi namin, semento, plywood, tsaka bubong. Matatapos na. And meron na akong 24,000 doon. And ngayong sahod ko, magpapadala uli ako. So, mga nasa 50 na. And may kukunin pa akong pera doon sa, namin, sa pautang namin kasi titigil ko na. And then, may sahod pa ako sa YouTube na 9,000. So, ang liit na lang ng kailangan kong trabahuin para magawa na yung bahay. Hindi makaantay. Nainis talaga ako. Sabi ko, wala na nga akong perang naiiwan dito. Lahat sa inyo na. Hindi nyo naiintindihan. Sabi ko ganun. Para naman maintindihan nila, grabe yung pagod natin dito. Grabe yung pagod ko para sa kanila. Sabi ko, wala akong asawa, wala akong anak. Sabi ko ganun, ba't ang sasakripisyo ako para sa inyo? Dapat nga, nag-i-enjoy ako sa buhay kasi wala naman akong palamunin. Sabi ko talagang ganun.
napuno talaga ako, tapos nanginginig ako sa galit nun, tapos sumisigaw na ako dito sa dito mismo, tapos naka-open tong pinto, baka narinig ng amo ko sa CCTV. Sa isip ko ngayon, bili ko kaya ng iPhone tong sahod ko. Nainis talaga ako. Ayan. So, na-share ko lang. Kaya kayo guys, huwag nyo sinasana yung mga pamilya nyo na lakihan ng padala. Kasi kapag maliit, sumasama yung loob. Nakakabwisit. Ayan. Yung lahat ginagawa ko na dito. Kaya ngayong birthday niya ngayong March 13. Hindi ko siya papadala ng pera. Tatago ko yung pera dito. Hindi ko siya papadalhan ng pera. Sabi ko nga kahapon habang nag-hike kami, shopping ko kaya lahat ng buong sahod ko. Kasi sa sahod na ako ngayong linggo Sabi ko, shopping ko kaya lahat ng sasahurin ko. Tignan ko lang kung hindi ako masumaya niya. So, yung kaibigan ko kasi si Jinky, yung sahod niya, kanya lang yung lahat guys. Wala siyang pinapadala na mama, papa, kasi hindi umaasa sa kanya yung parents niya. Kaya, malaya siyang nagagawa yung mga gusto niya. Ako talagang, alam mo yung parang, kailangan kong pukpukin talaga na matapos yung bahay. Tapos sila parang naglalaro lang. Ayan, so na-share ko lang. Hindi ko alam kung ipapagawa ko pa yung bahay. Siguro liitan ko na lang talaga. Maliit. Yung 2 kwarto, isa sa akin, isa sa kanila. Bahala sila dyan. Maliit na bahay lang. Natuto na ako kasi sa pinagagawa nila ngayon, hindi ako natutuwa. Anong gagawin ko sa malaking bahay para ipang show off? Hindi na. Maliit na bahay na lang. Yung sakto silang makatulog. Ganun na lang yung gagawin ko. Kaya kayo, wag kayong gumaya sa akin. Listen, learn. Pero, sabi ko kasi, last na tong bahay tapusin ko lang. And hindi na talaga ako tutulong na grabe talaga yung tulong. Kasi, grabe na yung pagod ko. Kaya sabi ko talaga, kaya pinupush ko na matapos tong bahay. Para pagkatapos nito, sarili ko naman na yung iisipin ko. Kasi pag natapos tong bahay, ayan, bibili lang ako ng TV, ng ref. Yun lang yung bibilin ko, and then cabinet. Yun lang. Para sa appliances lang sa bahay. And then pagkatapos nun, para sarili ko naman na. Kaya minamadali ko para naman meron ako para sa sarili ko din na maiiwan. Pero hindi nila naiintindihan. Alam nyo ba, lahat ng sahod ko dito sa YouTube is naka 50,000 na ako mahigit. Pero hindi ko alam kung saan na napunta. Ayan. So, sa kanila, kasi 30,000 yung pinapadala ko. Meron pa akong binabayaran sa Shopee kasi kumuha ako ng cellphone. Utang yun sa Shopee. Cellphone, sapatos nila doon, and then mga tsinelas, and then damit. So, meron akong monthly na binabayaran sa Shopee na 1,300. Meron pa akong utang sa GCash. Nagpapautang yung GCash. Umutang din ako. May pautang din yung Shopee, umutang din ako. So, yung online na yan, Shopee, 1,300, and meron pang isa, 790, and meron pang isa, 980. So, sabi nga ng mga kaibigan ko, anong natira sa'yo, Jen? Meron pa ba? Kasi nga, narinig nila nung nakita nila, and nakita talaga ng kasi nagpatulong ako sa kaibigan ko kay Tina kung magkano tinap up ko, 4,400. So, sabi niya, Jen, 300 na lang natitira sa'yo, kaya pa ba? Kaya ayun, winidraw ko yung sa Kabayan savings ko. Winidraw ko. And then, yung isa ko pang ATM, meron ding laman, yun yung pinang-swipe ko nung bumili ako ng ng mga kakailanganin dito sa bahay na para sa sarili ko. So, iniswipe ko. Ay, Diyos ko Lord. Ayun lang guys, na-share ko lang. Sana wag kayong gumaya sa akin, and palabas lang ng sama ng loob, sobrang nanginig talaga ako. Pero hindi ko talaga, titiisin ko talaga yan sila, hindi ko papadalhan. Subukan lang talaga natin. Kasi namimihasa Bye-bye!